What's up, horror fans? This is your boy, Creep Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creepamilya members. At kung ikaw, oo, ikaw nga. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Ako si Cassandra Montemayor at ito ang aking kwento. Kasalukuyan akong nasa 20 taon. Maliit pa lang ako ay naipaliwanag na sa akin ng aking mga magulang ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Ayon sa kanila, tradisyon na sa aming angkan na ang unang apo o anak na babae ang siyang nakatadhana para ipagpatuloy ang aming lahi. At dahil ako ang unang apo ni Lola Bell, sa akin nakapasan ang responsibilidad bilang isang Montemayor. 18 anyos ako nang matanggap ko ang pamana sa akin ni Lola Bell. At pagkatapos nun ay pumanaw na siya. Doon na nagsimulang magbago ang takbo ng aking buhay. Napilitan na akong huminto noon sa pag-aaral at halos 2 taon akong nakakulong sa aming bahay. Hanggat hindi ko pa raw nakokontrol ang aking sarili, ay hindi pa ako maaaring makipagsalamuha sa ibang mga tao. Doon ko nasabing iyon ang pinakameserableng pangyayari sa buhay ko. Pero dahil sa pagnanais kong mabuhay bilang isang ordinaryong tao, kahit mahirap, ay ginawa ko ang lahat para makontrol ang aking sarili. 20 anyos na ako noong pinayagan na ako ni Daddy na maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Inenroll niya ako sa isang kilalang university sa Manila, kung saan isa siya sa mga ginagalang na guro doon. Hindi naman kasi lingid sa kanilang kaalaman ang pagnanais kong sumunod sa yapak nila ni Mami na kapwa mga neurologist. Sa pagbabalik ko sa eskwelahan, doon ko nakilala sina Nikki at Anthony. Naging mabait sila sa akin, lalo na si Nikki. Mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. Sa ngayon, siya ang itinuturing kong pinakamatalik kong kaibigan. Si Anthony naman ay nagparamdam agad sa akin ng pagkagusto. Kaagad niya akong niligawan, kahit kakikilala ko pa lamang sa kanya. Pinagpaalam ko muna sa aking magulang ang tungkol kay Anthony bago ko siya naisipang sagutin. At nang maging official na kami, iyon na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Doon ko nasabing normal na ulit ako. Pero kasama na yata sa aking buhay ang malapitan ng tukso. Dumarating pa rin kasi sa punto na hirap akong kontrolin ang aking sarili. May pagkakataon pa ngang nahuli ako ni Nikki na titig sa patay na palaka na nasa harapan namin. Noong mga panahon na yon, kasalukuyang kaming nasa laboratory para sa biology class namin. Grabe kung makatitig ka sa palaka, parang gusto mo siyang kainin ng buhay. Gulat akong napatingin sa kanya. Kung alam lang niya ang tumatakbo sa utak ko. Kulang na lang ay tumulo na ang laway ko. Tumindi ang pananakam ko nang makita kong inilagay ng professor namin ang mga naipong utak ng palaka sa isang garapon. Kitang-kita ko ang kulay pulang katas sa loob nito. At mula sa kinaroroonan ko, naaamoy ko ang sariwang dugo na nagmumula doon. Ang bango. Sobrang bango. Dahilan para makaramdam ako ng biglaang pagkagutom. Nang matapos ang klase namin, dali-dali ako nagpaalam kay Nikki.
Palihim akong kumuha ng ilang utak sa garapon at inilagay ko yon sa nakatago kong panyo. Pagkaraan ay tumakbo kaagad ako ng banyo. Sa isang bakanting cubicle ko, naisipang kainin ang mga dinekwat kong mga utak. Pagbukas ko pa lang ng panyo ko, kaagad ko nang naamoy ang mabangong aroma nito. Maliliit lang yon, pero sadyang nakakaramdam ako ng pananabik na matikman ito. Pikit mata pa akong isinubo ang isang pirasong utak. Naramdaman ko ang kalambutan nito nang simula ko siyang nguyain. Lasang-lasa ko ang pagkasariwa nito. Halos tumirik ang aking mga mata. Sa bawat nguya ko, wari sumasanib sa aking kalooban ang kaluluwa ng naturang palaka. Kusang may nabubuong imahe sa aking utak. Parang nagkakaroon ako ng kakayahang makita ang mga alaalang naimbak sa utak ng palakang yon. Wari naramdaman ko ang kanyang pagtalon-talon sa bukirin at paglusong sa lawa. Pakiramdam ko ay isa na rin akong palaka sa mga sandaling yon. Kakaiba talaga ang aking naramdaman nang dumaloy sa aking lalamunan ang laman loob na yon. Dahilan para maubos ko ang mga nakuha kong utak nang hindi ko namamalayan. Nabitin ako. Sobrang nabitin. Hindi ko akalain na ganun kasarap ang makakain ng sariwang utak. Pinapakain naman ako ni Daddy ng mga hilaw na laman loob. Pero nabibili lang yon sa mga supermarket o hindi kaya sa palengke. Pabalik na sana ako ng laboratorio nang masalubong ko naman si Anthony. Nagwika ito ng, "May afternoon class ka pa ba? Gusto ko kasing makilala ni Mama." Otomatiko namang napatango ako nang yayain niya ako papunta sa kanilang bahay. Ewan ko nga ba, hindi ko siya magawang tanggihan. At nang hapong ding yon, ay nagpasya na akong sumama kay Anthony. Nakakadama ako ng kakaiba dahil first time kong imimit ang mama niya. Wala akong ideya kung anong itsura nito. Pero pagdating namin sa bahay nila, wala ron ang mama niya. Muli na namang nagwika si Anthony. "Watch muna tayo ng movie, mahal. Babalik din niyo si Mami. May binili lang yata sa grocery." Tumango na lang ako at hinayaan ko siyang mamili ng movie na papanoorin namin. Foreign horror movie siya na may pagka-erotic ang dating. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kakaiba habang nanonood. Lalo na nang maramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Anthony. Parang sinasadya nitong magkadikit ang aming mga katawan. Dahilan para kumabog ng malakas ang dibdib ko. Halos magtayuan na rin ang mga balahibo ko sa buong katawan nang maramdaman ko ang pagtampi ng mainit niyang hininga banda sa ibaba ng aking tenga. "Mahal mo ba talaga ako, Kasi?" Masuyo niyang tanong sa akin. Napatango ako, sabay lingon sa kanya. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na ganun na pala kalapit ang mukha namin sa isa't isa. Ilang segundo rin kaming nagkatitigan hanggang sa naramdaman ko ang paghalik niya sa aking mga labi. Parang may libu-libong kuryente ang mabilis na dumaloy sa aking mga ugat na siya namang nagpagising sa natutulog na halimaw sa aking dibdib. Wari may namumuong apoy sa aking kalooban at parang may nais pa ako makuha ng higit pa roon. Sa kanyang halik ay may kakaibang aroma akong naamoy. Nagmumula yon sa loob ng kanyang katawan. Parang gusto ko yung makuha sa pamamagitan ng aking mga bibig. Dinig na dinig ko ang malakas na pagkabog ng puso niya na parang nagpapatakam sa akin kung gaano ito kasarap. Nagulat si Anthony sa akin nang magawa ko siyang itulak pahiga sa sofa na inuupuan namin at walang sabi-sabing umibabaw ako sa kanya. "I want more than that." Turan ko, saka kusang lumabas ang mga matutulis kong pangil na labis na ikinagulat ni Anthony. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya, lalo pa
nang masaksihan nito ang pagbabago ng kulay ng aking mga mata. Nagsimula na siyang magpupumiglas pero sadyang mas malakas ako sa kanya. Halimaw! Isa kang halimaw! Saad niya habang patuloy na nagpupumiglas. Muli ko siyang tinanggang halikan, ngunit tumindi ang pagpalag niya. Sa inis ko, nagawa kong hawakan ang taas at ibabang bahagi ng bibig niya. Hindi na nagawa pang makasigaw ni Anthony dahil buong lakas ko nang ibinuka ang mga bibig niya. Dahil buong lakas ko nang ibinuka ang kanyang bibig, bumulwak ang sariwang dugo. Narinig ko pa ang pagputol ng bungo niya. Nagsimula ng mangisay ang katawan ni Anthony habang abala kong hinahalukay ang laman ng kanyang ulo. Ang bango. Nagugutom ako. Usal ko na parabang isang baliw na nananabik sa pagkain. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang kasabikan nang matagpuan ko ang utak ng kawawa kong boyfriend. Mas malaki ang utak nito kesa sa palaka. Halos nangagatog pa ang mga kamay ko nang isubo ko yon. Katulad ng aking nararamdaman kanina noong kinakain ko ang utak ng palaka, ay higit na kasiyahan ang naramdaman ko. Halos tumirik ang mga mata ko habang inunguya ko ang bawat parte ng utak ni Anthony. Sa bawat pagmuya ko, wari sumasanib sa akin ang kanyang mga alaala. Mga alaala simula pa ng pagkabata nito hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng inaasahan ko, naging masaya ang buhay ni Anthony sa piling ng kanyang mga magulang. Daig ko pa ang nasa alapaap ng mga sandaling yon habang ninanamnam ang sariwang utak nito. Pakiramdam ko, nasa loob ko na ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Pero bigla na lang ako natigilan sa mga sumunod na natuklasan ko. Kusang nabuo sa aking isipan ang isang babaeng kilalang kilala ko. Yun ay walang iba kundi si Nikki. Nakita ko silang dalawa ni Anthony sa aking isipan habang nasa mainit na eksena. At kung hindi ako nagkakamali, dito rin sa lugar na ito naganap ang lahat. Muli kong isinubo ang natitirang utak ni Anthony. Doon ko na natuklasan ang ginawa nilang pustahan patungkol sa akin. Kapag nakuha mo si Cassie within 1 month, sasama ako sa'yo sa Singapore. Sabi ni Nikki. Yung weirdong transferi na yon, are you crazy? Sa tinami-dami ng mga babae, bakit si Montemayor pa? Because she's my best friend and I hate her. Hindi niya lang alam yon. Kaya ako lang naman siya kinaibigan dahil sa anak siya ng isa sa mga professor natin. Ano, game ka ba? Pagpapatuloy ni Nikki. Okay, game. Pagtanggap ni Anthony sa hamon nito. Nang halos maubos ko na ang utak ni Anthony, hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Hindi ko kasi inaasahan ang mga natuklasan ko. Napakasakit. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan ko ay pinaglalaruan lang pala ako. Napatitig na lang ako sa walang buhay na si Anthony. Halos hindi ko na makilala ang pagmumukha nito dahil sa ginawa kong paghalukay sa utak niya. Napakuyom ang duguan kong mga kamao at sa muling pagkakataon ay buong lakas kong dinukot ang puso niya. Inilagay ko yon sa loob ng aking bag. Wala na akong inaksayang oras pa. Kaagad ako nagtungo sa bahay ng best friend kong si Nikki. Parang sinasadya ng tadhana dahil nakita kong umalis ang mga parents niya. Hindi naging mahirap sa akin ang tumalon sa mataas nilang bakuran. Nagawa ko pa siyang tiktikan mula sa labas.
Nung nakita kong patungo na siya sa ikalawang palapag, ay doon na ako nagdesisyon na umakyat ng puno para makapasok kaagad sa kwarto niya. Pagbukas pa lang ni Nikki ng pintuan, ay bumungad na ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Anong... Hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin niya. Kaagad kong kinuha sa loob ng aking bag ang sariwang puso ni Anthony. Pagis kong inabot ito sa kanya. Nasalo naman agad yon ni Nikki, pero bigla itong napatili. Nang matuklasan niya kung ano ba ang binigay ko sa kanya. Sa'yo naman talaga ang puso ni Anthony, di ba? Kaya utak na lang ang kinain ko. Ano? Anong ginawa mo kay Anthony? Bulalas ni Nikki. Kinain. Sagot ko, sabay halakak. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko papalapit sa kanya. Tinuring kitang kaibigan, pero pinaglaruan mo ko. Pinagpustahan niyo ako ni Anthony. Hindi na nakakaibo pa si Nikki. Kulay suka na siya. Parang naninigas na siya at hindi niya na magawang makagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Damang-dama ko ang takot sa kanyang kalooban at para bang napakasarap nun sa pakiramdam ko. Nang makita niyang gumuhit ang mga ngiti sa aking labi, saka na siya napatakbo. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdanan, pero nagawa ko namang talunin yon. Naharangan ko siya. Mamamatay tao ka. Singhal pa rin niya. Tao? For your information, hindi ako tao. Pasinghal kong tugon sa kanya na siyang ikinagulat niya. Ako si Cassandra Montemayor, 20 years old. At ako ang bagong prinsesa na mga aswang. Pagpapakilala ko sa kanya. Pagkaraan ay para akong uhaw na hayop na sinunggaban siya. Malakas na tili ang pinakawalan ng mabait kong best friend na halos umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nila.